Ako si Carla, 16 na taong gulang, bunso sa 2 magkapatid. Bata pa lang ako noon nang mamatay si tatay at kuya sa isang car accident. Si nanay na lang ang mag-isang bumubuhay sa akin. Sa paggawa ng kakanin ni nanay kinukuha ang pang-araw-araw naming pangangailangan at kapag wala naman akong pasok sa eskwela, tinutulungan ko siyang ihatid ang ibang order ng mga kakanin sa kabilang baryo. Simple lang ang buhay namin noon. Hindi pa kasi uso nun ng cellphone o kahit anong mga teknolohiya. Kaya ang tanging libangan ko ay ang pagtulong kay nanay sa mga hanap buhay. At kadalasan naman ako ang naglilinis ng aming bahay. Araw ng Sabado noon at walang pasok sa eskwela. Kaya naisipan kong pumunta sandali sa kabilang baryo upang dalawin ng aking kaklase. Dahil hindi ako nagpaalam kay nanay, ay naisipan kong dumaan sa gubat. Isa sa naisip kong paraan upang mabilis ang makabalik sa bahay. Habang naglalakad ako sa gubat, parang pakiramdam ko na may sumusunod sa akin at matang nakamasid sa bawat paghakbang ko. Sa takot ko ay nagmadali ako sa paglalakad at kasabay ng paglinga-linga sa paligid. Dahil sa masukal na daan at matataas na puno, hindi ko na napansin na nasa harap ko na pala si nanay na kanina pa pala ako hinahanap. San ka ba galing na bata ka? Bungad sa akin ni nanay sabay ang pagkurot sa aking tagiliran. Nay, galing po kasi ako sa kabilang baryo. Dinalaw ko lang naman po yung kaklase ko. Paliwanag ko habang nakahawak sa aking tagiliran. Ano? Sa kabilang baryo? Alam mo bang kanina pa ako naghahanap sa'yo? Inis nitong sabi, sabay turo sa kabilang baryo. Nay, pasensya na po. Sagot ko dito. Hindi ka talaga nadadalang bata. Alam mong delikado yung daan dito. Ilang beses na kitang pinagsasabihan, parang hindi ka nagtatanda. Galit ang tono ni nanay. Nay, kasi shortcut po dito kaya dito po ako dumaan. Dagdag ko pa rito. Madadali talaga yung buhay mo kapag hindi ka pa nagtanda. Hala sige, uwi na. Pagsigaw na sabi ni nanay. Alam kong galit sa akin si nanay, kaya hindi ako nagpaliwanag at sumunod na lang sa kanya. Mag-aalas 7 na ng hapon, ako ang naiwan sa aming kusina upang hugasan ng mga plato na aming pinagkainan. Napatigil ako bigla sa aking ginagawa sa pakiramdam ko'y may taong nakatayo sa aking likuran. Nang lingunin ko ay wala namang tao. Nak, tapos ka na ba dyan? Pasigaw na tanong ni nanay. Nooy nakaupo sa aming sala. Malapit na po ako, Nay. Huwag mong kalimutang patayin ang ilaw dyan. Baka makalimutan mo na naman. Paalalang sabi ni nanay. Opo, Nay. Sagot ko naman dito. Ang pinto, isarado mo ng maigi. Dagdag pa ni nanay. Opo, sagot ko ulit. Nang makatapos na ako sa paghuhugas ng mga plato, ay agad kong sinara ang pinto sa aming kusina at pinatay ang ilaw. Kasunod nito ang pag-akit ko sa aming kwarto upang makapagpahinga na. Kinabukasan, dahil sa wala pang pasok sa eskwela, inutusan ako ni nanay na maghatid ng order na kakanin sa kabilang baryo. Hindi kalayuan sa aming bahay, ay nakita ko si Mang Andoy na aming kapitbahay at kumpare ni Itay. Nanooy, naghahasa ng kanyang itak. Magandang umaga po, Mang Andoy. Nakangiting bati ko sa kanya habang bitbit ang isang bilao ng kakanina. Oh, Carla, magandang umaga din sa'yo. San ba ang punta mo? Tugon ni Mang Andoy sa akin. Diyan lang po sa kabilang baryo. Ihahatid ko lang po itong pinaluto kay nanay na kakanin. Ganun ba? Gusto mo ba na ihatid kita? Mukhang mabigat siyang dala mo. Dagdag pa ni Mang Andoy. Naku, wag na po. Hindi naman po ito ganun kabigat. Tsaka maistorbo ko pa po kayo sa paghahasa ninyo. Pagtanggi ko rito. Sige, bahala ka, basta ingat ka lang. Para makarating sa pupuntahan mo yung dala mo. Pagbibiro ni Mang Andoy. Sige po, at mauuna na ako. Saad ko naman, sabay lakad papalayo. Habang naglalakad ako papalayo kay Mang Andoy, napansin ko ang pagsunod ng tingin nito sa akin. Kahit sa malayo na, napansin ang pagngisi nito sa akin na akala mo'y may ibig sabihin.
Ngunit hindi ko na ito pinag-isipan pa ng masama at pinagsawalang bahala na lamang. Alam ko namang hindi ganong tao si Mang Andoy at sa pagkakaalam ko, isa rin siya sa mga bababait na kumpare ni Itay noon. Nang maihatid ko na sa kabilang baryo ang isang bilaon ng kakanin, agad na akong umuwi at sa pagod sa paglalakad, naisipan kong dumaan sa gubat na kung saan mas mapapadali ako makauwi sa bahay. Kahit pa alam kong ipinagbabawal na ni inay ang pagdaan ko rito. Bukod kasi sa masukal at matataas na puno rito, napakadelikado talagang dumaan rito lalo na't mag-isa lamang. Sa pag-aalala ko na baka makita ulit ako ni inay rito, ay patakbo kong lumakad sa gubat dahilan para hindi ko mapansin ang pagsulpot ng isang lalaki. Tapos mula sa isang damuhan, sa gulat ko'y napahinto ako. Sa wakas at natsyempohan din kita. Ani Lester na siya palang galing sa damuhan, sabay mabilis na paghawak sa aking braso. Ano ba Lester? Bitawan mo ko, nasasaktan ako. Pagpupumiglas ko dito. Matagal na kitang nililigawan pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ako pinapansin. Gigil na sabi nito, sabay hila sa aking braso. Ano ba? Galit na sabi ko, sabay bitaw sa bilaong daladala. Alam mo bang matagal na kitang sinusundan kaya hindi ko palalampasin ang pagkakataong to. Tono ng boses niya na parang walang magandang gagawin. Kaya halika, sumama ka sa akin. Dagdag pa nito, sabay hatak sa aking braso. Sa lakas ng pagkahatak ni Lester sa akin, nawalan ako ng balanse sa pagkakatayo, kaya naging dahilan ito upang mahatak niya ako sa masukal na bahagi ng gubat. Ngunit bago pa nito magawa ang masamang balak sa akin, may isang tinig kaming narinig mula sa di kalayuan. Bitawan mo siya. Pasigaw na tono ng boses nito. Lumingali nga kami sa paligid upang hanapin kung saan nanggagaling ang boses na yun. Nang biglang may isang lalaki ang lumitaw mula sa malaking puno, hindi kalayuan sa kinasasaglakan. Bibitiwan mo siya o itataga ko sa itong bagong hasa kong itak? Sambit ulit nito na may banta ng pananakot, kasabay ng paghawak sa hawakan ng itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Hindi pa tayo tapos, Carla. Banta ni Lester sa akin na animoy takot na kumaripas ng takbo. Na mga sandaling yun, kaba ang tangi kong nadarama. Walang tigil na pagkabog ang aking dibdib. Mabuti na lang at dumating si Mang Andoy na sa pakawari ko nangangahoy ng mga sandaling yun. Mabuti na lang at hindi nagawa ni Lester ang masamang balak niya sa akin. Agad naman ako nilapitan ni Mang Andoy at inabot ang bilao kong dala. Nasaktan ka ba? Tanong nito sa akin na bakas ang pag-aalala. Salamat po't dumating kayo. Baka kung hindi, baka ano na pong nangyari sa akin ngayon. Sabi ko na puno ng pasasalamat. Siya, sige, ihahatid na kita sa inyo. Sagot ni Mang Andoy. Hindi na ako nagsalita at lumakad na lamang pauwi ng bahay. Siya namang pagsunod sa likuran ko ni Mang Andoy upang ihatid ako pauwi ng bahay. Nang makarating na kami, pinaupo ko muna si Mang Andoy upang makapagpahinga't sabay abot ng isang basong tubig. Salamat, Carla. Sa susunod na may bumastos pa ulit sa'yo, sabihan mo lang ako, ha? Saad ni Mang Andoy. Salamat po. Sagot ko rito. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na ulit dadaan sa gubat na yun? Sabat ni nanay, sabay lapit sa akin na kanina pa pala nakikinig sa usapan namin ni Mang Andoy. Nay, pasensya na po. Sagot ko kay nanay. Sige, mauuna na ako. Pagpapaalam ni Mang Andoy, kasabay ng pagtayo sa kanyang kinauupuan. Kinagabihan, habang abala ko sa paghuhugas ng aming pinagkainan, biglang lumapit sa akin si nanay. Nakangiting umupo sa lamesa at nakatitig sa kinatatayuan ko. Bakit po kayo ganyang makatingin sa akin, Nay? Tanong ko kay nanay na nooy patapos na sa aking ginagawa. Talagang ang dalaga ka na. Sayang nga lang at hindi na makikita ng itay mo yung pagdadalaga mo. Malungkot na tono ang boses ni nanay. Sayang nga po, Nay. Sana kasama pa natin sila ngayon. Naalala ko nga noon, nag-aaway kayo ng kuya mo kasi lagi kang karga-karga ng itay mo.
Balik tanaw pa ni nanay. Naalala nyo na naman ang itay at ang kuya. Ako man din po kung minsan naaalala ko sila. Bata pa kasi ako noon nang mawala sila. Sayang at hindi na nila makikita yung pagdadalaga mo. Bakit po kasi ang aga nilang nawala? Ang sarap sigurong maranasan na may tatay at kuya. Yung palaging may magtatanggol sa'yo. Nangihinayang na tanong ko. Kaya ikaw, palagi kang mag-iingat. Lalo na't parehas na lang tayong babae dito. Anak, iba na ang panahon ngayon. Pagpapaalala ni nanay. Habang nag-uusap kami ni nanay, ay may maingay kaming narinig mula sa labas. Tila tunog ng natumba na lata. Kaya natigilan kami ni nanay at sinilip kung anong ingay na yun. Nang makita namin walang tao o kahit ano-ano yung naroroon. Dahil medyo madilim na rin ang gabi. Agad na rin kaming pumasok ng bahay at dali-daling isinara ang pintuan sa kusina at sala. Sabay patay ko ng ilaw at magkasabay kami ni nanay na umakyat sa kwarto. Nang sumunod na araw, naisipan kong dalhan si Mang Andoy ng ulam. 3 kilometro lang yung layo mula sa bahay namin. Naabutan ko itong nagsisibak ng kahoy banda lamang sa labas ng kanyang bahay. Mang Andoy! Bati ko rito. Carla, anong atin? Ano ba yung dala mo? Gulat na tanong ni Mang Andoy sa akin. Dinalhan ko po kayo ng pananghaliang ulam. Ilagang baboy luto ni nanay. Nakangiting sagot ko rito. Ganun ba? Teka, at kukuha ko ng masasalinang lagayan. Dagdag pa ni Mang Andoy. Wag na po, ipaghahain ko na lamang po kayo at mukhang hindi pa po kayo nanananghalian. Pabirong sabi ko dito. Pasensya ka na Carla, hindi pa kasi ako nakakapagsaing. Natatawa nitong sabi. Wag na po kayong mag-alala at ipagsasaing ko na rin po kayo. Pabirong sagot ko naman. Umiti na lamang si Mang Andoy sa sinabi na parang nakulitan na yata sa akin. Kaya agad na akong pumunta sa kusina ng kanyang bahay. Naani mo'y pag-aari ko ang bahay upang nooy magsaing. Naiwan naman si Mang Andoy sa labas at patuloy pa rin sa pagsibak ng kahoy. Nang mainin na ang sinaing, agad na ako naghain sa mesa at kasabay nito'y tinawag ko na rin si Mang Andoy upang mananghalian. Bakit po kasi hindi kayo nakapag-asawa? Eh di sana po may pamilyang mag-aasikaso sa inyo ngayon. Biro ko kay Mang Andoy. Oo nga naging pihikan kasi ako nung araw. Kaya sa dinami-dami ng babae dito sa ating baryo, wala ko natipuhan. Saad naman ni Mang Andoy na nooy patapos na sa pagkain. Hanggang ngayon, mabilis na tanong ko. Ngayon meron na, kaso sa edad kong ito, lipas na ako ng panahon. Pwede pa kaya akong manligaw? Mabilis ding sagot nito. Sabi naman po ng mga kaibigan ko, sa pag-ibig daw, walang edad-edad. Sino po ba yung natitipuhan nyo? Gusto nyo ilakad ko po kayo? Nakangiting biro ko dito. Hayaan mo balang araw malalaman mo rin. Sagot naman ni Mang Andoy, kasabay ang matalim na tingin nito sa akin. Kaba sa dibdib ang naramdaman ko nang makita ang matalim na pagtitig sa akin ni Mang Andoy. Ngunit dahil sa hindi naman ito iba sa akin at parang ama na rin ang turing ko sa kanya, ipinagsawalang bahala ko na lamang. Habang tumatagal, mas lalong napalapit ang loob ko kay Mang Andoy sa kadahilanang nakatagpo ako ng isang ama. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy ang hindi pangkaraniwang ugnayan namin ni Mang Andoy. Siya bilang ama sa akin at pakiramdam ko naman bilang anak niya. Ito naman ay labis na ikinatuwa ni Mang Andoy na tanging siya lamang nakakaalam. Sa mga panahong yun, ang pagkakalapit ng loob ko kay Mang Andoy hindi nalingid kay inay. Nang minsan pa nga, habang naglalakad ako papasok ng school, ay may lalaki na sumabay sa akin, si Mark, na isa sa mga binata ng aming baryo na nooy papasok rin ng school. Carla, pwede na ba akong manligaw sa'yo? Tanong ni Mark sa akin, bit-bit ang isang libro. Sa ngayon kasi, pag-aaral ko muna yung inuuna ko, kaya wala akong panahon sa... Hindi ko pa man din natatapos ang sasabihin, narinig ko na ang boses ni Mang Andoy na papalapit sa amin. Hoy, bata mo pa nanliligaw ka na. Bungad nito kay Mark. Hindi naman po Mang Andoy. Anong hindi? Inis na sagot ni Mang Andoy. Sige po at mauuna na ako. Pagpapaalam ni Mark sa amin sa takot na baka magalit si Mang Andoy. Nang makalayo na sa amin si Mark, napangiti na lang bigla
dahil sa nakita kong takot sa mukha ni Mark. Salamat po Mang Andoy. Pasasalamat ko rito. Mabuti pa kaya ako na maghahatid at magsusundo sa'yo para hindi ka na ginugulo ng kulokoy na yun. Saad ni Mang Andoy. Mabuti pa nga po, kaya tara na po at baka mahuli na po ako sa klase ko. Nakangiti namang sagot ko. Nagpatuloy na kami ng paglalakad patungo sa aking paaralan habang nakaakbay ang kamay ni Mang Andoy sa aking balikat. Mula noon, palagi na ako hinahatid at sinusundo ni Mang Andoy kaya wala ni isa ang nagtatangkang lumapit man lang sa akin sa takot na makita sila ni Mang Andoy. Anak, panatag naman ako na may palaging nagbabantay at nagsusubaybay sa'yo. Ang pinag-aalala ko lang, baka tuluyan ng layuan ka ng mga kalalakihan at hindi maging normal ang pagdadalaga mo. Pag-aalalang sabi ni nanay. Bata pa naman po ako, nay, at wala pa po sa isip ko yung magpaligaw. Sagot ko naman dito. Sa pag-uusap namin ni inay ay biglang dumating si Mang Andoy na may sunong-sunong na panggatong ng kahoy. Pinasalamatan naman ito ni nanay. Bukod kasi sa may magagamit na kami sa pagluluto ng paninda, ay hindi ako mahihirapan na maghanap pa nito sa kakahuyan. Habang tumatagal, nag-iiba ang nakikita ni nanay sa mga kilos ni Mang Andoy. Madalas niya itong makita na matalim ang pagtitig sa akin. At minsan na may 3 beses niya itong nahuling nakatayo malapit sa aming palikuran sa tuwing ako'y naliligo para bang may sinisilip. Mula noon, labis na ang pag-aalala sa akin ni nanay at sa pagiging malapit namin ng kumpare niya. Palagi niya akong pinapaalalahanan na mag-ingat kay Mang Andoy. Subalit bulag ako nun sa katotohanan dahil ang akala ko totoo yung pagmalasakit na pinapakita niya sa akin. Unti-unti kong nakita ang tunay nitong intensyon sa akin nang makilala ko si Eric na nag-aaral at ngayon nakapagtapos na ng kolehiyo sa Maynila. Muling nagbabalik bayan sa aming probinsya. Sa una pa lamang naming pagkikita, nagpakita na ng intensyon si Eric ng pagkagusto sa akin na siya ko namang ikinatuwa ngunit hindi ito sa kanya pinahalata. Sino ba naman kasing babae yung hindi magkakagusto sa kanya? Bukod kasi sa magandang lalaki na may pinag-aralan pa at may maganda na ring trabaho. Hanggang sa naulit pa ng naulit ang aming pagkikita at nagpa siya na nga itong manligaw sa akin. Araw-araw niya akong dinadalaw sa aming bahay at dinadalhan ng mga mamahaling bulaklak at tsokolate. Hindi nagtagal, sinagot ko na ito na kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Maging kay nanay, nilihim ko ang aming pagiging magkasintahan. Sigurado ka? Hindi mo na nating ipapaalam sa nanay mo yung relasyon natin? Tanong sa akin ni Eric. Ayoko lang na mag-isip siya. Sagot ko naman dito. Paano kung malaman niya sa iba? Nag-aalala nitong sabi. Wala namang ibang nakakaalam. Paano niya malalaman? Nag-aalala ding sagot ko. Baka kasi magalit siya kung sakaling malaman niya pa sa iba. Wala namang ibang nakakaalam maliban sa ating dalawa, Eric. Pwera na lang ko ipapaalam mo. Inis na sagot ko. Pero nagkamali ako. May isang tao pala ang lihim na nakasubaybay sa amin ni Eric. Isang tao na noon pala ay may pagnanasa sa akin. Nang mabatid ni Mang Andoy ang maganda naming ugnayan ni Eric, ay abot langit ang galit nito sa akin kaya nagawa niya sa akin ang makamundo niyang pagnanasa. Isang umaga, habang papasok na ako sa eskwela, napadaan ako hindi kalayuan sa bahay ni Mang Andoy at napansin niya ako kaya agad na tinawag. Sandali ko tong nilapitan. Carla! Tawag nito sa akin. Siya namang paglapit ko sa kanya. Magandang umaga po Mang Andoy. Magandang umaga din. Mabilis na sagot niya. Ano po bang atin Mang Andoy? Nagmamadali kong sabi. May gusto lang sana ako itanong sa'yo. Seryosong sagot niya sa akin. Ano po yun? Takang sagot ko naman. Halika muna sa loob sandali at baka may makarinig. Yaya nito sa akin. Importante po ba yan? Baka pwedeng mamaya na lang po pag-uwi ko galing school. Diba? May lihim kayong relasyon ni Eric? Seryosong sabi nito. Sabay ang paglakad papasok ng kanyang bahay. Paano niyo po nalaman? Gulat na sagot ko. Nang makalakad na to papasok ng kanyang bahay, ay siya namang pagsunod ko. Sa takot na baka malaman ni nanay, ay tinungo ko ito upang pakiusapan sana
dahil panigurado na magagalit sa akin si nanay kapag nalaman niya na naglilihim ako sa kanya. Bakit naglilihim ka? Bungad ni Mang Andoy sa akin pagkapasok ng kanyang bahay. Mang Andoy, wag po muna sana makakarating kay nanay. Buong pag-aalalang pakiusap ko dito. Bakit nagsinungaling ka? Bakit mo ko niloloko? Pasigaw na sabi nito na parang galit. Hindi ko po kayo niloloko. Mahinahong sagot ko. Bakit nagpapaligo ka sa iba nang hindi ko alam? Sasaktan ka lang ng mga yan. Lulukohin ka lang. Inis na sabi pa nito. Bakit? Masama ba na magpaligaw ako? Alam ko po na nagmamalasakit kayo sa akin dahil parang pangalawang ama na yung turing ko sa inyo. Pero buhay ko na po ito. May karapatan ako magdesisyon para sa sarili ko. Paliwanag ko rito. Hindi mo ko naiintindihan. Galit na sagot nito, sabay hablot sa aking braso at hatak papasok ng kanyang kwarto. Buong lakas niya akong hinila papasok ng kanyang kwarto, kaya kahit magpupumiglas ako ay huli na sa higpit ng pagkakahawak nito sa aking braso. Tanging kaba ang nararamdaman ko sa galit na boses nito at takot nang madala ko nito sa kanyang kwarto at itinulak palapit sa kanyang kama. Sa lakas ng pagkakatulak, napaupo na lamang ako. Sobrang takot na takot ako dahil alam kong ibang tao na ang kaharap ko, malayo sa Mang Andoy na nakilala ko. Mang Andoy, wag po. Paulit-ulit kong sinasabi, sabay ang pagtayo ko sa pagkakaupo nang itutok nito sa akin ang kanyang matalim na itak. Bago ka mapunta sa iba, ako dapat ang makakauna sa'yo. Inalagaan at binantayan kita, tapos sa iba ka mapupunta. Ibang makikinabang sa'yo. Sige na, alisin mo na yan. Gigil na sabi nito sa akin habang nakatutok ang itak na hawak niya sa akin. Huwag po, maawa po kayo sa akin. Nagmamakaawang sagot ko habang nakabalot ang aking kamay sa aking dibdib. Kahit ano pang pagmamakaawa yung gawin ko'y huli na. Desidido talaga si Mang Andoy na gawin ang makamundo niyang pagnanasa. Hiniling nito na kusang loob kong tanggalin ang mga sagabal sa akin. Sa takot ko, sinunod ko na lamang ang kanyang nais kahit palabag sa aking kalooban. Sa mga sandaling yun, alam ko na kung ano yung kahahantungan ko. Pagkatapos nito, magiging isa na ako sa ilang kababaihan na napagsamantalahan na walang kalaban-laban. Kung ayaw mong masaktan, gawin mo na lang lahat ng gusto ko. Gigil na sabi ni Mang Andoy sa akin. Parang awa niyo na po, huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Muli kong pagmamakaawa dito. Subukan mong magingay o ang sumigaw at baka gusto mo sa'yo ko itagatong bagong hasa kong itak. Dagdag pa nito habang hawak ang matalim niyang itak na kanyang inangat malapit sa katawan ko upang tuluyan ako matakot at magawa ang maitim niyang balak. Sa takot ko na baka patayin niya ako, hinayaan ko na lang itong gawin sa akin ng mga gusto niyang gawin. Hinatak at tinulak niya ako sa kanyang kama at muli hinila ang bagay na sagabal sa akin. Habang ako'y nakahigat umiiyak, nananalangin na sana may isang tao ang dumating. Marahan niyang idinikit ang kanyang pawisang balat sa aking katawan. Dinampi ang kanyang labis sa magkabilang bahagi ng leeg ko at maging parte ng mukha ko. Para siyang mabangis na hayop sa gubat na gutom na gutom. Mas lalo pang tumindi ang takot ko sa dibdib nang paulit-ulit niyang damhin ang bagay na iyon sa akin. Napaigtad ako nang ilapat niya pa ang kanyang pawisang katawan sa akin. Sinimulan niyang pasayahin ang mga bagay na iyon sa akin. At nang magsawa, kanya nang ginawa ang kanyang balak. Ang gawin ang bagay na parehas kaming maihahatid sa dulo. Ngunit maya-maya, naramdaman ko siyang tumigil. Dali-dali siyang nag-ayos ng sarili. Tumayo ka na dyan. Saad nito sa akin habang inaayos ang kanyang sinturon sa pagkakatali. Marahan kong inabot ang aking mga gamit habang patuloy ang pagdaloy ng aking mga luha. Dahil sa hirap na dinanas, hirap akong kumilos. Dahan-dahan kong inayos ang aking sarili. Sige na, mag-ayos ka na. Ayusin mo yung sarili mo. Kung gusto mo, pumunta ka sa banyo at hugasan ng iyong katawan. Utos ni Mang Andoy sa akin. Ani mo'y parang walang nangyari. Opo, takot na sagot ko. Kahit hirap sa paglalakad,
Mabilis kong tinungo ang banyo. Sabay kong ibinuhos ang isang tabo ng tubig sa aking katawan dahil baka sakaling bumalik pa ito sa dati. Kasabay ang pagkuskus sa bawat parte. Habang nagbibihis, lumapit sa akin si Mang Andoy. Nakatayo siya sa pintuan ng banyo. Wala man lang ako makitang bakas sa mukha niya kahit konting pagsisisi. Pagkatapos mo dyan, umuwi ka na. Ayusin mo yung sarili mo at ito yung tatandaan mo. Subukan mo magsumbong sa nanay mo o kahit kanino. Papatayin ko kayo. Ikaw at ang nanay mo. Gigil na banta nito sa akin habang nakakapit ng mahigpit sa kanang braso ko at matalim na nakatitig sa akin. Nasasaktan po ako. Ang tangi kong nasabi sa higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Kahit hirap at hindi pa makapaniwala sa mga nangyari sa akin, nakuha ko pang magsalita. Sagot! Galit na sabi niya. Opo, pikit matang sagot ko naman at pagtapos niyang bitawan ng braso ko, parang isang hinagis na basura, kasabay ang mabilis na paglabas niya sa banyo. Kahit hirap sa pagkakatayo, pinilit kong ayusin ang aking sarili. Pilit kong binalik ang aking itsura sa dati na parang walang masamang nangyari sa akin. Natatakot ako na baka mapuna ako ni nanay at baka pati siya balikan ni Mang Andoy. Tulala at parang wala sa katinuan akong nakarating sa aming bahay. Hindi ko na namalayan na nakarating na pala ako sa aming bahay at hindi ko napansin si nanay na nakaupo sa mesa na nasa labas ng bahay habang abalang naghahanda sa paninda niyang kakanin. Oh, ba't napaaga yung uwi mo? Gulat na tanong niya sa akin habang abala sa paggawa ng kakanin. Sandali ako natigilan nang makita si nanay. Gustong-gusto kong umiyak sa harap niya at sabihin ang lahat ng nangyari sa akin. Pero pilit kong pinigil ang aking luha sa pagpatak sa takot na baka gawin ni Mang Andoy sa amin ang kanyang banta sa akin. Medyo sumama po kasi yung pakiramdam ko kaya umuwi po muna ako. Ang tangi na isagot ko sa kanya at agad nilakad ang aking mga paa. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna. May gamot dyan, uminom ka. Nag-aalalang sagot ni nanay. Sandaling natigilan sa kanyang ginagawa at kunot noong tumitig sa akin. Opo, sige ho. Mahinang sagot ko at madaling lumakad palayo. Baka ako magtagal pa ako, mahapon na niya pa ako. Dahan-dahan kong inihiga ang nangihina kong katawan sa kama at paulit-ulit bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari. Sana isang panaginip lamang ang lahat ng to. Mahigit 4 na buwan ko ring itinago ang mga nangyari. Madalas, wala akong ganang kumain at palagi lang ako nakakulong sa kwarto. Palagi niya rin ako nahuhuling nakatulala. Kahit ang pag-aaral ko'y napabayaan ko na, kaya sa labis na pag-aalala ni nanay, ilang beses niya akong tinatanong kung bakit parang nag-iba ang aking kinikilos. Napapadalas na yata ang pagliban mo sa klase. Hindi ka naman dating ganyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni nanay habang nagwawalis ng bakuran. Wala po, nay. Tipid na sagot ko nang nakaupo sa malaking ugat ng puno ng mangga. Bakit, may nangyari ba sa'yo na hindi ko alam? Tanong niya pa ulit. Wala naman po. Nakatulalang sagot ko naman habang nakaupo sa labas ng bahay. Ano bang nangyari sa iyong bata ka? Hindi ka pumapasok. Wala kang ganang kumain. Madalas nagkukulong ka lang sa kwarto. Hindi ka naman kasi ganyan. Halong inis at pag-aalala ni nanay. Hindi ko na pinahaba pa yung aming usapan kaya hindi ko na lang siya sinagot sa mga tinatanong niya sa akin. Baka hindi ko mapigilan ang aking sarili at masabi ko yung lihim na mahigit 4 na buwan kong tinatago. Sa labis na pag-aalala ni nanay sa mga maling kinikilos, nagpa siya na itong dalhin ako sa hospital at ipatingin sa espesyalista. Kahit natatakot at nag-aalala, hindi ko ito nagawang tutulan. Gusto ko ring makalaya sa madilim na kahapon. Hindi pwedeng huminto yung buhay ko dahil sa takot. Inisip ko na hindi lang ako yung nakaranas ng ganito. Pero nakabangon at nalagpasan ng kanilang mga takot at trauma sa mga nangyari. Ilang beses din kami nagpabalik-balik sa hospital upang matiyak kung ano nga ba ang sakit ko. Maraming mga pagsusuri ang ginawa sa akin at nang lumabas ang resulta, nagpositibo na pinagsamantalahan ako. Dok, ano pong sakit ng anak ko? Tanong ni nanay. Sigurado po kami na pinagsamantalahan yung anak nyo. Sagot ng doktor, hawak ang isang piraso ng papel. Ano po? Laking mata na tanong ni nanay. Animoy hindi makapaniwala sa narinig.
Base na rin po sa mga kinikilos ng anak nyo at sa mga sugat niya, nagpapatunay lamang po yun na pinagsamantalahan siya. Paglilinaw pa ng doktor, para sa mabilisang paggaling, pinayo ng mga doktor na ipakonsulta ko sa isang psychiatrist. Makalipas ang 1 linggo, unti-unti na akong bumalik sa dati kong sigla. Nakuha ko ring ipagtapat kay nanay ang madilim na sinapit ko sa ginawa ni Mang Andoy. Napaluhan na lang si nanay at mahigpit ako niyakap. Pagkatapos niyang marinig ang kwento ko, wala na kaming inaksaya pang oras at agad naman kaming nagtungo sa malapit na police station upang magsampa ng kaso kay Mang Andoy na mga sandaling yun ay walang kaalam-alam at patuloy lang sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Mabilis namang umaksyon ng mga kapulisan at agad dinakip si Mang Andoy. Sa tulong na rin ng mga resulta na hawak ko at nagpapatunay sa mga salaysay ko, mabilis na umusad ang kaso at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Mang Andoy. Salamat na rin sa mga ebidensya na nakita ng mga investigador sa loob ng bahay na pinangyarihan. Para ako nabunutan ng tinik sa dibdib nang makita ko siyang nakakulong sa isang rehas na bakal. Alam mo ba, ilang buwan mo rin akong pinahirapan. Sobra yung takot ko sa dulot ng ginawa mo sa akin at ngayon nakabangon na ako. Mabubulok ka sa bilangguan. Galit na saad ko habang pinagmamasdan ang nakakulong na si Mang Andoy. Hindi pa ako tapos. Babalikan kita kapag nakalabas ako rito. Nakangising nitong sagot sa akin. Bagay sa'yo yan. Mabulok ka na sana dyan para wala ka nang mabiktima at hindi ka pamarisan ng iba. Buong tapang kong saad sa kanya. Malaki ang pasasalamat ko kay nanay at kay Eric na kahit nalaman ng madilim kong nakaranasan ay tanggap pa rin nila ako. Hindi pa rin ako iniwan. Kasama ko mula sa umpisa pa lang kahit madalas itong wala nung panahong puno ako ng takot. Kahit malayo siya sa tabi ko, ramdam ko yung pag-aalala niya sa mga nangyari. Biglaan kasi yung pagbalik niya sa Maynila noon kaya hindi na rin niya nagawang makapagpaalam sa akin. Pasensya na Carla at wala ko ng mga panahong kailangan mo ko. May halong pag-aalala at pagsisisi sa tono ng pananalita nito. Hayaan mo na yun, ang mahalaga ngayon ay tapos na at nasa maayos na akong kalagayan. Umuwi ako kasi nabalitaan ko kay nanay ang ginawa sa'yo ni Mang Andoy. Pagpapaliwanag niya, okay na ako ngayon at nakakulong na rin si Mang Andoy kaya wag ka na mag-alala, pwede ka na rin bumalik sa Maynila. Ano na ba yung plano mo ngayon? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam. Sandali ako natigilan at nagpasya na itigil muna yung lihim naming ugnayan. Gusto ko nang itigil yung lihim nating relasyon. Gusto ko munang unahin yung pag-aaral ko. Sana maintindihan mo. Hiling ko sa kanya. Naiintindihan ko. Basta kapag handa ka na sabihan mo lang ako. Sagot naman niya. Tumango na lang ako at lumakad na papalayo sa kanya. Nabalitaan ko na lang na lumayas na pala siya ng Maynila. Sa labis na pag-aalala at takot na baka makatakas sa kulungan si Mang Andoy, ay baka magkaroon pa ito ng pagkakataong balikan kami at nagpasya kami ni nanay na magpakalayo at lumipat ng tirahan. Kaya magbuhat sa aming probinsya, lumuwas kami ni nanay ng Quezon at pansamantalang nanunuluyan isa sa mga malapit naming kamag-anak. Sa mga sandaling ito, nasa maayos kaming kalagayan at nakatira sa maayos na bahay. Hindi rin naman nagtagal, nakahanap na si nanay ng magandang trabaho at ako naman nagbabalak bumalik sa pag-aaral sa susunod na taon. Panibagong simula, malayo sa madilim kong kahapon.